Good afternoon mga ka-study buddy. Sa video ito, pag-aaralan natin kung paano mag-manage at mag-set up ng layer. So, ano nga ba ang layer? So, layer is a primary method for organizing the objects in a drawing by function or purpose. So, pwede din itong ma-improve ang display natin. So, pwede natin itong i-hide or i-unhide. Okay? And pwede din tayong mag-set up ng line weight, color, line type, and other purposes. Ang shortcut key ng layer ay LA. Okay, so makikita ang layer dito sa ribbon panel sa layer tab. Okay, so meron tayong layer properties, then layer, which is meron itong pull down kung saan yung maa-assign natin ng mga layer ay dito natin makikita. And yung mga shortcut ng turn off, turn on, isolate, freeze, lock, and make current. Okay? So, start muna tayong gumawa ng object. Okay? Para malagyan natin ng mga layer. Okay? So, this is for presentation only. So, gagawa ako ng object na circle with a radius of 5 and with a radius of 10. Okay? Then, maglalagay ako ng line sa horizontal and vertical sa center line natin. Okay? Or sa center point. Okay? And maglalagay ako ng dimension. Diameter. And radius. Okay. So, this is for presentation only. Then, maglalagay ako ng label. Okay. So, ang aking label ay circle. Okay. So, kung titingnan natin ang ating layer properties, okay, naka-default ang layer natin into 0. Yung name ng layer ay 0. Kung saan, makikita ninyo yung status niya. Ibig sabihin, kapag ito ay may check, ito yung active layer na ginagamit natin. Okay. Then, nandito yung properties ng naka-default na layer. Okay. Yung color, line type, and line weight. Even yung transparency. Okay. Then, mag-a-assign ako ng new layer. So, makikita nyo yung 4 na image or icon dito. Kung saan, pwede tayong mag-create ng new layer. Okay. Mag-freeze, mag-delete ng layer, and mag-set current. Okay. So, para maka-create tayo ng new layer, okay. So, pwedeng i-click ito. Then, magre-rename na. So, object ang aking unang layer. So, yung isang way para makapag create ng new layer is right click, then new layer. Then, pangalanan ko ito ng dimension. Okay. Then, next is label. It's up to you kung ano yung ipapangalan ninyo na layer. Okay. And last, yung center line. Okay? Kung saan yung
apat na ginawang layer o yung mga bagong layer natin is mag-a-assign tayo dito sa ating mga object. Okay? So dito na makikita 'yan yung mga kinreate nating mga layer, yung apat. So object, label, dimension, and center line. Okay? Then mag-a-assign na tayo ng properties doon sa mga layer na na-create natin. Okay? Una, sa object line or sa object natin. So mag-a-assign ako dito ng color red. Okay? So ito yung ating color palette. So pwede kayong mamili. It's up to you kung ano yung color na i-assign ninyo doon sa bawat layer. Okay? Then sa line type, so meron tayong mga pagpipilian. So click nyo lang yung load. So ito yung mga line type natin or alphabet of line. Okay? So for this time, continuous ang aking pipiliin or yung solid line. Okay. So mamaya mag-a-assign tayo ng ibang line type sa dimension sa center line. Okay? Then ang line weight, okay, so pwede tayo mag-assign dito kung saan yung default na line weight na a-adjust din ito. So depende kung ano yung line weight na i-assign niyo. Okay, so for this time 0.6 mm yung a-assign ko na line weight. For the transparency, so ang transparency, ang value niya ay 0 to 90. Okay, so 0 yung aking i-assign sa object line natin. Okay. The next, for the label, okay, so mag-a-assign ako ng color green for the label. Okay. So continuous. So ang aking line weight ay 0.6. Okay. Then for the dimension, okay, so mag-a-assign ako ng color cyan. Okay. Then okay. Then for the line weight is 0.3. Okay, 0.3. Then okay. Then transparency, okay na ako sa 0. For the center line, okay, so a-assign kong color is color gray. Then okay. And for the line type, okay, so pipili ako ng center. Okay. Then okay. Then click. Then okay. So nabago na yung line type ng center line. Then for the line weight, so mag-a-assign ako ng 0.09 mm. Then okay. Then transparency, i-set ko ng 50. Then okay. Then X. Okay. So mag-a-assign na ako dito. Then sa circle, so click ko yung aking circle na text. Then assign ko is object. So kung papansinin niyo, nag-take effect na yung layer ng object ko dun sa circle. Or palitan ko siya, gawin ko itong label. Then ang aking object is yung diameter na 20 cm. Okay? Then object. Okay? Then for the dimension, piliin ko yung dimension na layer. Okay? Then for the center line, okay, so pansinin niyo yung line type ng center is nagbago. So unlike netong object is solid siya or continuous. Okay, so para makita yung
line weight ng ating object, okay, i-turn on ang line weight. Okay, kung hindi yan nakikita sa status bar, so checkan lang yung line weight para mag-appear sa status bar, then i-turn on para mag-take effect. Okay? Then, na-adjust ang scale ng ating layer. Okay? Let's say, meron tayong line. Okay? Ayan. Ang ating center line ayan, ay masinsen. Okay? Let's say, 5 ang scale natin. No? So, kung titingnan natin, kung i-zoom natin ito, parang wala siyang center line. So, pwede siyang ma-adjust. If ever lang na yung nagawa nating object at ang kanyang scale is hindi akma, so pwede natin tong i-adjust. So, right click, then properties, then sa line type scale is adjust natin na magiging visible yung line type na in-apply natin or in-assign natin. So, balik ko lang sa 1. Ayan. Para nagiging visible na siya. Okay? So, this time, adjust ko yung line scale, line type scale ng center line. So, gawin ko tong 2. Okay? Ayan. Then, ang ating layer ay pwede natin itong ma-display and ma-hide. Dahil kung ayaw nating makita yung layer ng center line, pwede natin itong i-turn off. So, pwede dito sa layer properties or dito sa may pull down arrow. So, meron ditong tatlong icon. So, yung una, yung bumbilya. So, i-click lang natin yan. So, yung center line. So, nag-turn off na siya. Kung ayaw makita. Then, kung gusto uling makita yan, or i-unhide, click lang uli yung turn a layer on or off. Okay? So, nag-view na siya or nab-view na siya. Okay? Then, yung gamit naman ng freeze, okay? So, magagamit lang natin yung freeze kapag hindi active yung layer na yon. Okay? So, let's say, dito sa center line, checkan natin ito. So, siya na yung active. Okay? Kung ipipress natin ang center line layer, okay, pull down arrow, then click the freeze or tow in all viewports. Okay, so may magpa-pop up na message. So, this layer cannot be frozen because it is the current layer. So, ibig sabihin, active yung layer. Okay, so mapipress natin yung mga hindi active, yung hindi naka-check dito. Dahil one at a time lang naman yung pwede nating piliin na layer kung ano yung gagamitin nating active. Okay? For example, ang gusto nating i-freeze ito. Okay, dahil ang naka-active na is yung depth points. Okay? So, pwede na nating ma-freeze ito. Okay, yung hindi active. So, yung dimension, center line, label, and object. So, para siyang turn off, turn on. So, ang kaibahan lang, kapag ang active ay yung layer, hindi natin ito ma-freeze. Unlike sa turn off, turn on, kahit yan ay active, pwede natin yung ma-freeze or ma-turn off. Okay? Okay? So, yun yung kaibahan ng freeze sa
na turn on, turn off. Okay? The next, yung padlock. Kung saan yung kandado, pwede natin itong malak. Okay? So, let's say, ilalak ko yung object. Ay, nakalak na siya. Then, kung i-hover ito, so may lumalabas na padlock. So, ang kagandahan dito, kapag ito ay nalock, hindi mo to mai-edit or mai-erase. Okay? Unlike nung mga hindi nakalock na layer, so pwede itong ma-delete or ma-erase. Pero itong object layer, kahit anong delete mo dyan, hindi yan ma-delete. Okay? So, yun ang maganda sa gamit ng layer. Okay? Pag nakalock, hindi siya basta-basta ma-delete unless i-unlock mo siya. Okay? So, pwede na itong ma-edit. Okay? Then, next is yung plot. Okay? So, yung plot, kapag ito ay may kinlik at ito ay nagkaroon ng negative, ibig sabihin hindi ito makikita sa plot once na ito ay sinave mo or in-export mo sa PDF. So, let's say, i-click ko yung or mag-negative sign yung center, dimension, label, and object. Then, kung i-check natin yan, okay, sa plot, kung ipa-plot natin ito. So, for ano lang to for presentation. At least makita yung pagkakaiba kapag chinekan yung plot. Kung ano yung mangyayari. Okay? Siya. Ito yung okay. So, ito yung object na nasa model natin. Okay. So, then, i-export. Okay. PDF. Then, naman ko ng layer. Then, save. Okay. Kung ito ay i-check ko doon sa sinave na PDF. So, ito yung kalalabasan. Okay, so hindi siya nabu-view. Okay, hindi siya nabu-view dun sa plot. Okay? Pero kung ito ay uncheck ko, okay, so mawawala yung kulay pula na negative. Ayan. Then, punta ulit ako dito sa layout. Okay, then i-export ko as a PDF, then save. So, check natin kung mabu-view siya. Okay. So, ito. So, ito po yung naging resulta. So, sa plotting natin, nabu-view natin yung object na ginawa natin. Okay? I hope nakatulong ang video ito kung paano mag-manage at mag-set up ng layer. That's all. Thank you.